Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, malapit na po nating makompleto yung 365 natin ng mga devotions. Salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusuporta dito sa ating channel at kasama po natin every 5 a.m. I hope marami po kayo natututunan at mas lalo kayo napapalapit sa ating Panginoon. Marami po akong nagme-message sa akin, nagko-comment at nagpapasalamat sa ministry natin na ito. And of course, salamat sa Panginoon, sa wisdom araw-araw, sa binibigay niyang katalinuhan at kalakasan. Now, gusto ko rin magpasalamat sa mga supportive natin na yun ang sumusubaybay dito sa ating channel, si Tita Jenny ng Tokyo, Jahaziel, salamat kay Maricel Valeros, Sandra Avancena, Terry Andy Pacalso, at salamat kay Ma'am Lilia Fukui, Pedrito Daplin, Sister Marga, and Jahaziel. So maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. Now, tuloy po natin yung ating talakayan. Ito na po yung huli nating devotion para sa series natin na 7 Secrets to a Joyful Life. Gusto natin kasi na maging joyful, maging maligaya tayo sa kabila ng mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. No? Sabi nga sa Bible, sabi nga sa James 1, verse 2, 3, and 4, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." So kahit meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, sabi dito, trials of many kinds. Kahit hinaharap natin yung mga samot-saring mga pagsubok sa buhay, mga hamon sa buhay, at maraming nakapasan sa ating mga balikat. Sabi po ni James, consider it pure joy. Amazing, no, na yung salitang pure joy, talagang purong-purong kaligayahan na nakakamta natin, na experience natin kahit na marami tayong nararanasan mga trials and hardships. So I hope yung series natin na ito, 7 Secrets to a Joyful Life, ay mas lalong tumimo sa ating mga puso at magkaroon talaga tayo ng tunay na kaligayahan. Kasi po kung ikaw ay isang Kristiyano, supposed to be, you have all the reasons to rejoice. Mas higit pa yan sa isang taong hindi nakakilala sa Diyos. Kasi kung nakakilala ka sa Diyos, the fact that God is there, He loves you, He cares, the fact na merong Diyos na napanig sa iyo, na na-enjoy mo yung favor ng Diyos, you have all the reasons to rejoice. Lalo na secure tayo sa pag-ibig at grasya ng ating Diyos. So sa series na ito, pinag-usapan natin yung 7 secrets, gratitude, contentment, deep connection, service, purpose, positivity, at ngayon po pag-uusapan natin yung forgiveness. Nurture a healthy heart. Hindi lamang po dapat meron tayong healthy mind. Yan po yung pinag-usapan natin kahapon. Kundi meron dapat tayong healthy heart. So sabi po dito sa Colossians chapter 3 verse 13, "Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin." So yung first teaching natin, forgiveness is being gracious to imperfection. Yung pagpapatawad po, malaking tulong sa atin yan, yung pagpapatawad, kasi gusto natin yung puso natin healthy. Yung hindi nagdadala ng bigatin ng kakulangan sa pagpapatawad. Kasi pag merong nakagawa sa ng mali, I'm sure lahat tayo na-experience yan, may nakagawa ng mali sa atin. Kung hindi mo na-experience yan ngayon, wag kang mag-alala, ma-experience mo yan in the future. Sa mga darating na mga araw o linggo, panahon, darating talaga yung may time na masasaktan ka ng ibang tao. Kaya hanggang ngayon dapat, na dine-devotion natin to, maging prepared tayo na magpatawad. Hindi pa man nangyayari, ready na tayong magpatawad. Kasi yung pagpapatawad po, yan po ay nagdudulot ng malusog, healthy na puso. At yan po ang tinuturo sa atin ng Biblia. Sabi dito, "Bear with each other and forgive one another." Pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. So forgiveness is being gracious to imperfect people. Kasi po,
yung mga tao talaga sa paligid natin, maging asawa natin, hindi man perfect yan eh. Yung mga anak natin, hindi perfect yan. Kaibigan natin, hindi perfect. Churchmates, hindi perfect. Kahit yung preacher nyo, pastor nyo, pari nyo, hindi perfect yun, no? Makakagawa at makakagawa sila ng mga mali. Now, kaya po kinakailangan ng pagpapatawad. Yung pagpapatawad po, you're acknowledging that other people are not perfect. Ina-acknowledge mo na pareho mo sila. Parang tayo, hindi man tayo perfect, no? So, that's why we also need forgiveness from other people. So, yung forgiveness po, ano po yan? Give and take eh. Imperfect yung iba, that's why you need to forgive them. Imperfect ka rin, that's why other people need to forgive you. So, forgiveness is being gracious to imperfect people. Kaya, pag nagpapatawad tayo, ina-acknowledge natin na tao lang tayo, nagkakamali. Nagkakamali tayo sa iba, nagkakamali ibang tao sa atin. Kaya po sinasabi dito, pagtiisan. Kailangan talaga yun eh, pagtiisan natin. Kahit asawa nga natin, pagtitiisan natin, di ba? Kasi makikita mo yung asawa mo imperfect eh. Huwag kang mag-alala, ganun din ang tingin sa'yo ng asawa mo imperfect, no? Pinagtitiisan ka lang rin niya, no? At pinagtitiisan lang rin tayo ng ating mga anak at mga kaibigan. Kasi marami tayong mga ugali na magaspang at hindi kaaya-aya. Kailangan rin tayong patawarin ng iba at maging gracious yung ibang tao sa atin. Pangalawa po, forgiveness is based on how God forgives. Yung pagpapatawad po, ito ay base sa kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Sabi po rito, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ang pagpapatawad po ng Diyos sa atin, nagbibigay ito ng security. Na pag pinatawad ka ng Diyos, lahat ng mga kasalanan mo in the past, wala na, hindi na uungkatin ng Diyos yun at ibabalik pa sa'yo. Ito yung hindi isusumbat pa sa'yo, no? At pag nagkamali ka, ayan, kita mo, yan yung ginawa mo nung nakaraan, di ba? Hindi na yung uungkat-ungkatin pa ng Diyos yun at ibabato pa sa'yo at, yung alam niyo yung sumbat. Walang ganun eh. Sa pagpapatawad ng Diyos, pag ikaw pinatawad ng Diyos, talagang malinis. Clean slate. Ganun ka makapangyarihan ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Na kapag pinatawad ka ng Diyos, humarap ka someday sa hukuman ng Diyos. Ang deklarasyon ng Diyos sa iyo, justified. Ano pa ibig sabihin ng justified? Pinawalang sala. Marami tayong mga kasalanan, yes, but because of the forgiveness of God through Jesus Christ who died on the cross, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo na buhos doon sa krus, siya naghugas sa ating mga kasalanan, tayo ginawang malinis na sa harapan ng Diyos at tayo pinawalang sala. As if hindi tayo nagkasala at all. Yun yung pagpapatawad ng Diyos. Kaya makikita nyo sa Biblia, no? Sinasabi doon, blessed is he whose sins are forgiven, whose sins are covered. Pinagpala yung isang tao, happy is that person na pinatawad ng Diyos at yung lahat ng kasalanan niya ay hindi na itinuring na kasalanan niya na laban sa kanya. So, ganyan po yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ganyan din po natin dapat patawarin ng ibang tao. Hindi natin gagamitin yung mga kasalanan nila in the past against them. Hindi tayo naghihistorical. Maraming mga nag-aaway sa mag-asawa, gumagamit ng history, no? Historical. Na, papaalala pa yung mga ginawang mali in the past. At lahat yun isusumbat pa, no? Sa Diyos walang ganun eh. Hindi nagagamitin ng Diyos yung kasalanan mo at ibabato pa sa iyo sa kasalukuyan. Forgiveness is based on how God forgives. And number 3 po, forgiveness is healing our own brokenness. Yung pagpapatawad po, hindi lang yan para sa ibang tao. Na makawala sila sa tanikala, sa chain, sa kadena ng hindi mo pagre-release ng forgiveness, no? Ng guilt feelings. Hindi lang yan para sa kanila eh. Para din yan sa atin. Pag nagpatawad tayo, ang unang gumagaling, hindi yung ibang tao eh. Tayo ang unang gumagaling. Yung brokenness natin. Yan yung unang yung sugat natin ang unang naghihilom. Forgiveness is healing our own brokenness. Kaya mga kapatid, no, kung meron kang isang tao na kagalit or inaway ka, ginawan ka ng mali, patawarin mo na. Wag mong parusahan yung sarili mo sa hindi pagpapatawad sa iba. Nasaktan ka na nga, sasaktan mo pa yung sarili mo, no?
mag-release ka ng forgiveness. Patawarin mo sila. Kapag nagbigay ka ng kapatawaran sa iba, you are healing your own brokenness. So, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Forgiveness, nurture a healthy heart. Number 1 po, forgive others and stop punishing yourself. Kung ikaw itong tao na ito, no, na masama ang loob mo sa magulang mo, nanay, tatay mo, o kapatid mo, o kamag-anak mo, patawarin mo. No? Forgive others and stop punishing yourself. Huwag mo nang parasahan ng iyong sarili mo na yung puso mo, pagod na, nagbibit-bit pa ng sama ng loob. Stop punishing yourself. Release forgiveness and heal your own brokenness. Number 2 po, forgive others the way God has forgiven us. Pag pinatawad mo sila, isipin mo, yung pagpapatawad mo na yun, dapat katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kasi yun ang inuutos ng Biblia eh. Forgive as the Lord forgave you. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ayaw ng Diyos na yung puso natin hindi healthy, na nagbibit-bit at nagpapasa ng samot-saring sama ng loob. Forgive as the Lord forgave you. Concern ang Diyos sa atin. At alam ng Diyos na kapag nagpatawad tayo yung unang gumagaling. No? That's why we have to forgive others the way God has forgiven us. Yan yung basihan natin ng pagpapatawad kung paano tayo tumanggap ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi na natin inuungkat yung mga mali ng iba in the past. Hindi na natin ginagamit yung panumbat sa kanila, ipukol sa kanila, at ipaalala sa kanila ng walang hanggan. No? When we forgive, we also release that person from guilt feelings or from the crimes he committed in the past. Forgive others the way God has forgiven us. And number 3 po, forgive others in order to heal ourselves. Magpatawad tayo sa iba upang tayo ay tumanggap at makaranas ng kagalingan. Heal our brokenness. Kaya mga kapatid, hindi ko alam yung mga sitwasyon natin ngayon. No? Ako kasi, salamat sa Panginoon kasi wala naman akong mga, hopefully, no? Wala naman akong kasamaan ng loob. I'm not sure kung merong samaan ng loob sa ibang tao. Pero iniiwasan ko na magalit, sumama ng loob. Hindi ako nag-entertain ng sama ng loob. Salamat sa Panginoon kasi natutunan ko yan early on. At, I could say na healthy yung puso ko. Pero hindi ko alam in the future kasi baka may makasakit sa akin tapos talagang indahin ko na talagang magsugat sa puso ko. Sa atin din ngayon, sa ating mga kasama dito sa daily devotion natin, hindi ko alam. Maybe your heart is healthy now. Pero someday hindi natin alam paano tayo masasaktan ng ibang tao eh. Hindi rin natin alam kung paano tayo makakasakit ng ibang tao. But the point is this. Tayo kailangan natin ng forgiveness. Tayo kailangan ding mag-release ng forgiveness para magkaroon ng healing and restoration. Magkaroon ng healing on our part at magkaroon din ng healing on other people's part. Forgive others in order to heal our own brokenness. So, kung ngayon, yan ang issue natin, no? Masyadong mabigat yung ating puso kasi hindi pa tayo nagpapatawad. Now is the time to forgive. Kung nahihirapan ka magpatawad, isipin mo na lang si Lord ngayon. Pinatawad ka niya. Namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus at hindi madaling mamatay doon sa krus. Hindi madaling latiguhin at tumanggap ng maraming sugat para lang mapatawad tayo. So, based on God's forgiveness, huwag tayong mag-atubili. Let's release forgiveness. Kausapin natin mga dapat natin kausapin. Patawarin natin sila. Forgive others in order to heal our own brokenness. And not just our own brokenness, but also the brokenness of others. Now, para po sa ating discussion, why should we forgive? Bakit nga ba tayo dapat magpatawad? And how can forgiveness heal our own brokenness? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Now, kasapin natin si Lord right now. Sabi natin sa Kanya, Dear Lord, thank you for the gift of forgiveness. Help me to be gracious with the imperfections of others, just as you are gracious with mine. Teach me to forgive as you have forgiven me, without holding on to bitterness or pain. I know that forgiveness heals my brokenness and sets me free
Help me to let go of any hurt and stop punishing myself for past mistakes. Fill my heart with your peace as I choose to forgive others. May your love flow through me and bring healing to my soul. Thank you for the power of forgiveness. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito na ever supportive, no, si Sister Juvie. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.